Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang lalahok sa pagsisimula ng Balikatan Joint Military Exercises ngayong taon. Kabilang sa mga unang dineploy para sa naturang pagsasanay, ang Nemesis Mobile Anti-Ship Missile System ng Amerika na iiwan din dito sa bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Simula pa lang ng Balikatan 2025 exercises pero may tiyak ng mangyayari pagkatapos ng joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Mananatili ang dala nitong Nemesis Mobile Anti-Ship Missile System na isa sa mga pagsasanayang gamitin sa Balikatan. Ayon sa US Indo-Pacific Command, mananatili ito sa Pilipinas hanggat kailangan ito sa mga ginagawang pagsasanay ng dalawang bansa. Ayon sa AFP, kaya umabot ng missile nito ng hanggang 200 kilometro. Dagdag yan sa Typhoon Medium Range Capability Missiles ng Amerika na matagal nang nasa bansa at kaya namang umabot sa bahagi ng China. Narito rin ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Maide-deploy ang mga missile system sa Northern Luzon bilang bahagi ng mga gagawing full-scale battle training para idepensa ang teritoryo ng bansa. Things like the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Things like the Marine Air Defense Integrated System, MADIS, and the Army's medium-range capability, the Typhoon missile. All here to bring together our capabilities to demonstrate and reassure the region that while we remain committed to peace. Dati nang inaalmahan ng China ang pag-deploy ng US missile system sa bansa. Pero ayon sa Commanding General ng mga US Marines na kalahok sa Balikatan, bukod sa pagsasanayan ang paggamit nito, pwede rin itong pandepensa sa teritoryo. Hindi ito gagamiting pang-atake. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure the defense of the Philippines. Bukod sa mga missile system, magsasanay rin ang halos lahat ng land, air at sea assets ng AFP, kasama ang mga bagong fighter jets, mga barkong pandigma, helicopter at mga tangke. Our operations span complex joint endeavors, including missile defense, counter-landing live fires, and maritime strike capabilities. Higit 5,000 Pilipino at 9,000 na Amerikanong sundalo ang lalahok sa Integrated Air and Missile Defense Training laban sa mga airborne threats at missiles. Counter-landing live fire exercises, maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko ng Philippine Navy at multilateral maritime event kasama ang mga barko ng US Navy, US Coast Guard at Japan Maritime Self-Defense Force. Kalahok din bilang participant sa mga bansang Australia, Japan, France at UK, samantalang nagpadala naman ng international observers ang 20 bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.